Hello, magandang gabi po. It's 11:33 and let's shorten it up to 30 minutes only. So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung may kinalaman sa nangyari kanina sa impeachment na proceedings. Ang tawag kasi yan sa mga bagay na nangyari ay proceedings. Ano ba ito nangyari? Bakit wala? Okay, mamaya ka na. Okay. Save changes. Pagka tinanggal ko lang isang ano ko, kanina pala may babalita lang ako na tinanggal ng Facebook ang akin, sinuspindi ng Facebook ang aking account. At ang dahilan ay sinuspitsan ako na hindi tao. So anyway, it was more than an hour at binalik naman ulit. Ang ating pag-usapan sa ngayon, kanina po pinag-usapan natin ay yung dalawang bata na namaril sila na diniscuss ko kung anong batas na mag-apply at hindi sila makukulong sapagkat 15 years old and below pa yung dalawa. Ngayon, pinakahuli ko nakita na sila na bully. Yung isa doon na bully dahil ang buhok niya parang kabayo. So, binubully siya ng mga kaklase. Ganon din yung isa naman, binubully din. Lahat po sila binubully. So, in other words, I call upon all the parents, all the grandparents to see to it that your grandkids or children, small children, are being monitored every day. Kung ano nangyari, kausapin nyo lagi. Ipakita nyo na mahal nyo sila in whatever manner. Kasi that's the best defense against na mag-spoiled at magiging drug addict ang inyong mga apo. Maraming salamat. Dito tayo ngayon. Pero bago tayo magsimula tungkol dito kay Chara, let us now play my favorite song for my advocacy for Sara Duterte to be the next President of the Republic of the Philippines. Ito po. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Maraming salamat. At pag-usapan natin yung nangyari kanina sa impeachment proceedings si Sara Duterte. Pero bago yan, ipatutugin po lang muna natin yung aking tinatawag na station ID. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na
nakakatawa pakinggan. Okay, ito na ngayon tayo. Ang pag-usapan natin ito si ano ba nangyari kanina sa impeachment? Okay, yung summary, ang nangyari po kanina ay pagpatuloy ng pagdadala ng mga kani-kanyang dokumento na isusumite sa paglilitis na. Kumbaga, ang pakay lamang nito ay isaayos. Kasi ang dating nito, yung impeachment court, babawalan na nila ang magkabilang panig na magpresenta ng dokumento na hindi napasama sa ngayon. Kaya ngayon pa lang ang lahat ng dokumento ay pag-usapan na kung anong dokumento ang isusumite. In other words, let me just repeat. Hindi natatanggapin ng impeachment court yung mga pahabol na mga dokumento kahit anong pang-importanting ebidensya. Maliban na lamang kung ano ang buto-butuhan niyang mga senador niya kung tatanggapin pa o hindi. Next, maliban sa mga dokumento, pag-usapan nila kung sino-sino ang mga testigo, ilang testigo. At pag-usapan din kung ano ang theory of facts, teorya ng facts ng bawat kapanig. At kung magkontra-kontra, pwede silang pagbibigyan na mag-alok sa isa't isa. Halimbawa, sasabihin ni Sarah, inaalok mo na ba? Inaamin mo ba na walang tao na hire si Sarah para pumatay kay BBM? Yon, mga ganun tanong. Ngayon, ang gusto palabasin ng mga kalaban ni Sarah, siyempre hindi. Gusto nila palabasin na meron. Kaya na siya nagsabi na ipapatay niya si BBM, si Lisa, si Tambaluslos, kung siya ipapatayin. So ngayon, tandaan nyo ang nature ng ganong klaseng ebidensya na ipakita mo na mayroong tao na kinausap na si Sarah para ipapatay sila ni Lisa, sila ni BBM, at sila ni Tamba. Ang nature yan ay ganito. Kung totoo man po na kumausap si Sarah, itatago ni Sarah yan. Gano'n, kasimple lang yan. So ngayon, kung kinausap ni Sarah yan, ang tanong nyo, makikilala ba yan ng grupo nila ni Luistro? In most likelihood, hindi nila kilala yun kung totoo man yun. Pero kung ako tanongin mo, ano lang yan? Warning lang yun. Pangkontra lang sa mga narinig niya na ipapatay siya. Gano'n naman, ibig sabihin, may tinatawag po Duarte na self-defense. Pag may babaril sa'yo, pwede mo siyang barilin din kasi depensa sa sarili. Ngayon, that time, mayroong threat na natanggap si Sarah na ipapatay siya. Pwede rin i-counter threat. Basta kayang tatanggapin niya na isang depensa na hindi ka makukulong. Ang tawag namin dyan, justifying circumstance. Pwede kang gumamit ka ito basta reasonably nakapantay lamang ng opensa. Pag sinigawan ka, oy, kalbo ka. Di pwede lang ako sumigaw sa kan. Kalbo ka rin. Parang gano'n lang kasimple. Ako sabi, magnanakaw ka rin. Parang gano'n lang yan. Patas ang laban sa mga self-defense. In other words, dito ko na pinapakita na mahihirapan talaga ng lubusan si Luistro at ang Siridon at ang kasama niyang si private prosecutor Lorna Capona na tinalo ko na ng 2 beses. 2 beses kami Duarte nagharap. 2 beses ko siyang tinalo. Hindi pa nakatikim ng panalo sa akin si Lorna Capona. So, ganito po, nakikita nyo ng laro ng pag magiging trial lawyer kayo, nakikita mo na kagad ang takbo eh. Alam ko, kung ako, abogado ni Sarah, na wala silang ebidensya na may papakita na ako nga ay umupa ng abogado. So, desperado na sila dyan sa totoong kwento lang. So, kung hindi nila ma-produce yan, they can never prove na ang depensa ni Sarah ay hindi self-defense.
tinatanggap na self-defense yan sa ilalim po ng revised penal code. Tandaan niyo po, ang sino mang nagdedepensa ay karapatang numero 1 yan. Sa Amerika po, hindi binabawalan ang pagkuha ng armas kasi pag binabawalan ng Amerika, ng pamahalaan ng Amerika, alam mo Duterte, pag binawalan, parang tinanggalan mo ang Amerikano, mga mamamayang Amerikano, ng kanilang magagamit sa kanilang self-defense. Kaya, bawal sa kanila yung hulihin mo na illegal possession of firearms. Sa atin lang naman ang mga tao dito, mga taga-Timbuktu. Kaya tingin nila. Kaya nga kung alam mo yung may namaril na bata kanina, kung may baril, kung hindi nang bawal ang baril, hindi nagbitbit din ang baril yung iba doon. Tabla laban. At saka may tinatawag po na polarized, equalizing power. Ikaw, may baril ka, alam mo yung mga ibang tao may baril, mag-ingat ka rin. Hindi ka basta-basta mamaril. Ganun po tinatawag na balance of power. So anyway, kinikwento ko lang yan just to demonstrate the fact that they cannot break. It's impossible, next to impossible for the Luistro Group and Redon Group to prove that it was not a joke. Kung sasabihin, kasi ang problema ninyo, kagaya na, gusto ko lang pagtawanan. Ang isa pang problema nila, maliban dyan, sa hindi sila makakakuha ng ibang ebidensya. Kasi lahat sila po, pag mabasa mo, pag ikaw trial lawyer, lahat sila po, ang mga ebidensya nila ay puro pan, yung ano na lang, circumstantial. Halimbawa, kagaya to sa pag-usapan natin yung ito na lang yung confidential fund. Circumstantial siya in the sense na wala silang pruweba na ipapakita na binulsangan ni Sara ang pera. Sa kabilang banda, ang makikita mo sa papel ay nagsumiti si Sara Duarte ng resibo. Kung paano ginasta ang 125 million at saka yung panghuli na 375 million at saka 112 million noong 2023. So, sa ganung katotohanan, kahit totoo pa na nagnakaw si Sara, walang sinumang abogado na magaling makapag-discover. Maliban na lamang kung kilala mo at alam mo, may mga insider ka na magtuturo sa iyo. Alam ko po kung saan tinago ni Sara ang pera. Dito po siya sa ilalim ng Quiapo Bridge. Parang gano'n ang kwento. Hindi naman Quiapo Bridge. Iniihimplo, hinahalimbawa ko lang. So the only way na matatalo nila si Sara, pagdating naman sa confidential fund, is to produce direct evidence na binulsangan ni Sara. Ang tanong, paano? Ngayon, ang pagkontra kanyan, nagsubmit isa sa COA ng resibo. Dangan nga lang, ang mga resibo niyan, 73 million ay hindi tinanggap ng COA. Hindi do katanggap-tanggap, hindi na matanggap na resibo. So ngayon, knowing the fact na gano'n, hindi katanggap-tanggap, yan ang pakita na ebidensya na mayroong COA na resolusyon na hindi tinanggap ang mga resibo na yun. Ang tanong, talo na ba si Sara dahil hindi tinanggap ng COA? Ang sagot, simple lang. Hindi siya matatalo. Bakit naman ang tanong? Ito'y presentasyon ko lang kung anong totoo. Hindi mo pwede gamitin ang isang bagay na hindi sigurado bilang ebidensya. Kung criminal case po yan, ang hinahanap na ebidensya ay proof beyond reasonable doubt. Ang pruweba din hanapin mo laban kay Sara ay proof beyond reasonable doubt din halos parihan. So ngayon, kung hindi nyo na mapapatunayan, saan kayo kukuha ebidensya? Let us be real. Realidad lang. Let's get real. Maaring ninakaw ni Sara pero wala kang ebidensya. Anong ebidensya yung gilapin mo? Ramil Madriaga, hindi po pwede. Bakit?
kahit tanggapin pa yung ebidensya ni Madriaga, hindi magagamit sapagkat ganito po yan. Narinig naman natin lahat kung ano sinabi niya. Binigay na daw kay Attorney Monsayak. Binigay na daw kay Santiago Family. Binigay niya kay Attorney Ryan Kilala. Binigay niya yun sa mayor ng Laguna. Wala siyang sinabi na ibibigay kay Sara. In other words, kaya nga kinuha, mamaya ko nang babalikan. So, ganon po ang problema ng prosecution. Lahat ito puro lang po optics, puro lang kwento, walang kwenta. Dinadaan na nila sa ganon kasi hawak nila ang otoridad. Sila kasi nasa poder. Si Sara, ang ginawa na niya Sara, kawawa naman siya, tahimik na lang. Wala naman siya magagawa. Kahit ano sabihin niya, all the things she says ay construed against her. Ngayon, ang nahalata niyo ba mga abogada ni Sara, hindi nagsasalita kung anong ebidensya meron sila at kung anong kanilang depensa. Yan po ang totoong abogado. Kabila naman, puro yabang sa magsasalita pa. Ay, tunog lata yan. Ha? Tunog lata, bakit napahiya si Luistro? Alam mo, si Luistro, nagda-damage control. Lalabas naman siya salita. Hindi po totoo yan, fake news. Yun lamang ang lagi ninyong pang-depensa. Magsasalita lang kayo fake news. So, ngayon, pag-usapan natin dalawa pa lang po ang kasong pinag-usapan. Paano pa yung dalawa pang article sa huli pa? Ito na, pinapakita ko na sa inyo kung paano sila makapag-produce evidence. Pag-usapan natin yung pangatlong article. Although hindi pa nila pinag-usapan yan. Para lang maipakita ko sa inyo na anong hirap ang dadaanin. Papasok sila sa butas ng karayom para nila mapatunayan na guilty si Sara. Ito, pag-usapan natin itong tinatawag na unexplained wealth. Pag sinabi mo unexplained wealth, kailangan, Duarte, makikilala mo anong wealth yan. Pag makilala mo ko na anong wealth, saka mo malalaman kung hanapan mo ng explanation. Oh, hindi pinaliwanag ni Sara ito. So, ang unang tanong dyan, meron bang dapat ipapaliwanag si Sara? Ha? So, ngayon, ganito. Para mo malaman, para mo masabi na mayroong unexplained wealth, sabi ng abogado ng kaibigan ko, dapat alam mo kung magkano ang pera. Hindi ka pwede maghula. Hindi mo pwede sabihin, mga 100 million. Hindi po. Dapat patunayan mo yung existence ng pera. Kagaya sa panahon ni Renato Corona. Ang ginawa, pinalabas nila yung dollar account na eksaktong amount na kalagay. At hindi na-explain ni Corona. Hindi niya kuno na-explain. Kaya kinonvict siya. Pero mind you, tatlo dyan ang bumoto na inosente si Corona. Sino? Si Bongbong Marcos mismo. Si Miriam Santiago. At saka si Joker Arroyo na taga-Bicol. So ngayon ano nangyari? Nag-guilty si Corona. Sa boto-boto nila. Kasama si Lito Lapid bumoto dyan. Representative doon siya ng sila ni Bong Revilla. I'm the representative of mamamayang tao. Alam mo si Lito Lapid? Sabi niya, representative ako ng silent committee. Actually, in fairness to Lito Lapid, bago ko ilahat ang aking boto o hatol para kay Chief Justice Corona, nais ko lamang sasabihin na ako po ay representante ng mga tricycle drivers. Binabanggit niya. Tapos, ang hatol po ng mga tricycle drivers ay guilty si Corona. So, hinatulan nila ng guilty si Corona dahil lamang po sa unexplained na dollar account na eksakto ang amount.
Pero in fairness kay Corona, kinasuhan si Corona sa Sandigan Bayan. Depressed talaga yung mama, naawa ko doon. Tapos, inabswelto ng Sandigan Bayan, yun pala napapaliwanag din naman pala ang pera kung saan ang galing. So, yan ang masakit sa kasong yan. Ano yun pa ngayon? Kasi namatay din si Corona sa sama ng loob. So, yan ang sinasabi ko lang sa inyo. Ang tanong, kung kay Corona, na-identify ninyo ang fixed amount na hindi na ipapaliwanag ni Corona at hindi niya rin kinarga sa kanyang salin. Ano naman ang nakita nyo kay Sarah para pwede mo sabihin na hindi niya napaliwanag? Anong fixed amount ang nakita nyo? Ladies and gentlemen, it is the truism of life that until today, they have yet to present to us the exact amount of what did Sarah hid without explaining to the public where she got it or her husband got it. Wala. Wala kayong binanggit kung magkano. Para malaman mo kung may tinago o hindi mapaliwanag, dapat alam mo kung magkano. Ikaw ang umaakusa. Punta naman tayo ngayon sa salin. Inakusan si Sarah na may mga kayamanan na hindi binanggit sa salin. Ngayon, the same fury goes with salin as my fury in the accusation of unexplained wealth. Para malaman mo po kung may tinago na hindi nilagay sa salin niya, dapat alam mo yan, Duarte, kung magkano ang hindi mo nilagay. Kung hindi mo alam, di wala. Walang ebidensya. That is good as proof with reasonable doubt. Ganun mangyari. So, pinapaliwanag ko na sa inyo kung saan mapupunta ang inyong akusasyon. Pag-usapan naman natin ngayon ng ang mga bank accounts ka Di, Sarah, ilalabas ka mga bank accounts. Ang tanong ko ngayon, paano ni patunayan na may mga perang nakatago si Sarah? Gagamitin yung testimonya ni Trillanes? At kung gagamitin nyo ang testimonya ni Trillanes, anong sasabihin ni Trillanes? Kinuha ko lang ito kay Jan de Mesa. Si Jan de Mesa naman, sinabi naman daw sa kanya na kinuha niya yun sa bangko, ninakaw niya. Ladies and gentlemen, all things that are stolen can never be used as evidence in favor of those who stole the evidence. Anong mangyari? Unang-una po, dapat nyo malaman may bank secrecy law. Republic Act 1405 na nag-uutos na walang sinuman ang maaaring kumuha ng bank account ni numan. So ngayon ang tanong, paano nakuha ni Jan de Mesa na hindi bawal? Any evidence that was gathered in violation of a law is fruit of a poisonous tree and can never be used in any proceeding for whatever purpose. Naintindihan na ninyo? Yan ang batas po ng ebidensya na hindi naintindihan nila ni Luistro. At the end of the day, kung ipatuloy nila yan, makakasuhan pa sila at makukulong sa paglabag sa Republic Act 1405 sa pagkukuha ng illegal na pamamaraan ng mga bank accounts. So, ibig sabihin po, kahit totoo pa na may bank account si Sarah, hindi nyo pwede magagamit yung bank account na sinusumiti ni Trillanes. Dahil, produkto po ito sa pagnanakaw ng mga records. Intindihan nyo na? Ang mga abogado, judge, justice sensing, magandang gabi po sa iyo, Justice. Taga Cebu. Dami yung mga justice na nakikinig sa akin. So, naintindihan nyo na? Ganun na paghimay-himay yun. Ito kasi mga ito, hindi ito mga trial, mga abogado de la misa. Kung abogado de la misa, Duarte, alam mo ko, no?
Ang lamisa po may under. Under the table. Kaya tawag sila abogado di under the table. Naintindihan nyo na? Kaya nga kita mo kung ako, kahit ako lang yung mag-isa abogado di depensa kay Sara, ubos sila lahat sa akin. Ano pang ibang akusasyon? Wala na ako naisip na ibang akusasyon. Wala na. Anyway, hindi pa yan totoo. Ang pinag-usapan lamang niya ay 2 artikulo pa lang. Doon pa lang po sa 2 artikulo, desperado na sila. Kinontra pa naman sila ni Attorney Season. Sabi ni Attorney Sheila Season, hindi po namin tanggapin yan, yung 38 na dokumento na yan, kasi labag yan sa due process. At labag din yan sa batas nung kinuha ninyo. At pangatlo, walang kapangyarihan ang Committee on Justice para magpasabpina para gamitin sa impeachment. Kasi ang theory niya, ni Attorney Sheila Season, ay kagaya ng theory ko, na kapag impeachment, bawal magsabpina ang House of Representatives. Limitado lamang sila sa ebidensya na sinumiti sa kanila. Ang karapangyarihan ng mga Justice Committee, ang mga House Committees, kasamang Justice Committee, na magpasabpina ay limitado lamang po, Duarte, saan? Para lamang sa kung ang gagawin nila ay gagawa ng batas. Ang gagawin nila mag-imbestiga. Sa impeachment, hindi yan paggawa ng batas. Hindi yan yung natural ninyo na trabaho. Pangalawang punto ko at punto rin ni Attorney Season. Kasi pareho kayo may matalino valedictorian sa San Sebastian College of Law. Kaya nagparagpo ang aming utak na hindi mo pwede gamitin na ebidensya ang mga bagay na nakuha mo sa paglabag sa karapatang due process. Ano bang due process? Sinasabi po sa ating Article 3, Section 1 na walang sinumang tao ang maaaring patayin, maaaring aristuhin, maaaring kunan ng kayamanan kung walang idaan, kung hindi idadaan sa proseso ng batas. At walang sinuman ang pagkakaitan ng patas na pagtingin ng batas. Tagalog yan na Tagalog ko. English ang original niyan. Do you know what? Do you want to hear the English language? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Yan. So ngayon, kung ganon, balikan natin kung anong ginawa nila. Number 1 ginawa nila. Pinasagot nila si Sara Duterte. Ang binigay nila ay articles of impeachment na gawa ng mga umakusa. Sumagot na ngayon si Sara Duterte. Anong ginawa na surat? Nag-hearing sila. Nagpatawag na mga meron na sila nagdagdag na affidavit si Madriaga. Hindi nakasama sa pinasagot kay Sara. Yung affidavit na yun, bawal na yun kasi hindi pa na kita at hindi pa nabasa ni Sara yan at hindi pa nasagot ni Sara. Kaya hindi nyo pwede gamitin dahil yan po ay nilabag ninyo ang batas na dapat patas. Dapat binigyan nyo muna ng kopya si Sara ng supplemental affidavit ni Madriaga para pwede gamitin ang supplemental affidavit ni Madriaga. With that, you can never use that supplemental affidavit in violation of the due process law. Any evidence obtained in violation of the due process clause of the Constitution is rendered fruits of the poisonous tree.
that cannot be admitted in any proceeding for any purpose. Ganun po mangyari niyan. So, ibig sabihin, hindi rin pwede matatanggap na ebidensya yung bank deposit na mga detalye ni Trillanes. Kasi hindi sinama yun sa pagpasagot kay Sara. Hindi rin pwede gagamitin ang affidavit ni Trillanes dahil hindi na sa isanama sa pagpasagot kay Sara. Tapos, nag-file pa kayo ng motion. Nagmo-motion pa si Chel. Ay, Chel Jokno. Parang bakla kung magsalita. Hindi ka naman nata bakla. Alam mo, I heard your father speak. Si the great Pepe Jokno. Ang layo-layo mo sa kanya. You fail too far in comparison with your father. Si Jose Pepe Jokno. Ngayon, anong problema dito? Nag-motion siya na dalhin dito yung mga parehas ni Ridon, bank accounts, kung ano na dadalhin. Ladies and gentlemen, yung mga minosyo nila ay hindi nila sinama sa Articles of Impeachment na reklamo na pinasagot kay Sara. So again, they violated the principle of fairness, which is basically what we call as due process. And anything that violates due process can never be used as evidence against that person whose rights were violated for any purpose and in any proceeding. So ngayon, hindi pala pwede gamitin. Pati yung pinasagpina sa AMLAC, hindi rin pwede gamitin dahil hindi nyo muna binigyan ng pagkakataon si Sara. Hoy Sara, sumagot ka. Bakit hindi namin ipapakuha yung AMLAC ng mga records? Pukpuk lang si Luistro na martilyo. Kita mo gamitin. Di ba tinawag ko si Luistro na lukaret? May nakita ko dito na pakita ko sa inyo yung lukaret niya na kan. Nagsayaw siya na parang sa club. Para mag-split. O para mag-split. Angkang mag-split. Pinadala sa akin ng asawa ko yun eh. Pan kasi siya ni Luistro. Aking asawa na si Ao. Pinadala niya sa akin yun. Titingnan mo to. Sabi niya, ang ganda-ganda ni Luistro dito. Hawak ko ang beat sa bawat galaw. Grabe to si Luistro. Meron pa siyang style. Walang akap kung wala ni speaker. Walang AIX kung wala ni speaker. Walang pera kung wala ni speaker. O ito, tingnan nyo si Lucaret. Ay, nako. Ayan. Tanggalin ko lang music kasi baka makapiright ako. Ayan. Ayan, si Luistro, tingnan nyo. Sumasayaw, tinanggal ko lang ang music. Oh, ang galing. Galing mo sumayaw. Galing mo sumayaw. Galing mo sumayaw. Ano ba? Pwede-pwedeng gumalaw. Yan. Yan si Luistro. Ay, buhay. Sa torang, may din eh. Pagkalukarit din eh. So anyway, ang sa akin lang dito is, pinakita ko lang siya. Ay, akala mo, parang nagsasayaw sa club. No? Okay, sana ako maganda katawan eh. Mataba naman, parang balyena. Congresswoman na siya. Congresswoman na siya.
Yan. Ayan si Balyena. Tagalin natin si Balyena. So, pinapakita ko lang para intermission na lang. Itong kay Lucaret. Pero ang diwa dito is, bakit nila inaprubahan yung mga sabpina? Hindi man lamang nila binigyan ng pagkakataon na tanungin si Sara. O, ano masabi mo, Maldita, Sara? Ito, ipapasabpina ni Ridon ang bank accounts mo. Ipapasabpina din ni Chel Jokdo, lahat-lahat na. Wala, hindi nila ginawa yun. So, ibig sabihin po, walang kapatasan, walang fairness. So, ibig sabihin, they violated due process. And if you violated due process, then that kills your evidence. Because any evidence obtained in violation of the Constitution and the law are deemed as fruits of the poisonous tree that can never be used in any proceeding for any purpose. So ngayon, having seen that, kaya nagkakaaway-away, kinontra ganun ang punto ni Attorney Sheila Sison. Napahiya si Luistro. Tapos, naregla na naman yung kalaban ko, natalo ko ng 2 beses. Si Lorna Kapunan. Gusto niyang agawin ang mikropono kay Luistro. Hindi na marunong sumagot. Tapos, ang sunod na pinag-usapan, gusto nila, sila pala ang gusto mag-bring out. Nababaan ang bubuto na maging guilty. Sinabihan lang sila, sinabi naman ni Atty. Pua, ay hindi pa naman niya premature pa yan. Dapat pinag-usapan niya sa trial court. Ganon po ang nangyari kanina. Napahiya lang po ng husto itong mga grupo ni Ridon. So, ano pang ibang ginawa nila? Ito naman sa testigo. Nang agaw ko nang adapt ko ginagamit ko ni Sara ang testigo nila. O, pakinggan natin ang report dito. Oh. Ginagamit daw ni Duarte, makinig ka kung paano ko ipaliwanag na bakit dapat gamitin ni Sara na testigo ang kanilang testigo. Pakinggan muna natin ang balitang ito. House Prosecution Team na ipaliwanag ng defense team ang dahilan ng pag-adopt nila ng mga testigo ng prosecution. Ang ibig na sabihin po, sinabi na nila ni Sara na ang mga testigo nila ni Luistro ay testigo rin nila ni Sara. Pwede ba yun? Monica, na isumite nga na nga ng House Prosecution Panel yung kanilang komento sa stipulation process araw ng Lunes, June 22, kabilang sa inihiling nila sa Senate Impeachment Court na magpaliwanag yung defense team sa dahilan ng kanilang adoption o pagkopya sa mga testigo ng prosekusyon. Ayon sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, pagbibigay diin lamang ito sa mga umiiral ng panuntunan. Kasi nga, this is the time for them to provide the impeachment court reason by which itong mga witnesses na to ay kailangan din nilang ipresenta o tanungin. So ano yung Yan ang problema kapag ang mga abogado mo hindi alam ginagawa. Sabagay, ito si Adjong, hindi naman ito abogado. magiging cross-examination nila, anong magiging purpose nung pagiging witness din nila sa kabila. Para klaro po at mag-guide po ang korte at malaman din po natin kung ano yung magiging, kumbaga, ano yung mga specific na counter evidence or ano yung mga purpose na by which ang depensa ay di-disapprove nila yung claim ng mga witnesses natin. Hindi lang. So, hindi nyo pala alam, taktika po yan ng mga magulang na abogado. Mga trial lawyers kasi yun. At ang trial lawyers po, hindi nagpapakita ko ano mga baril nila. Tapos tatataka kayo, inyong sariling testigo gagamitin. Let me inform you, my dear subscribers, that when I was not yet disbarred, halos lahat ng kaso ko, ginagamit kong ebidensya ang ebidensya ng kalaban. Panalo po lahat.
Ngayon, magtatanong lang kayo bakit. Ang general na pagdi-disapprove lang sa kanila. That's why, as a rule, you cannot Isa recall naman itong abogado to, data sa rule. a witness without proper Isa ka ba, bubo mo naman abogado, hindi papakita lang po kayo, sir, na hindi kayo magaling na abogado. justification. No? That's why before they present these common witnesses, they will still have to justify to the court. Why is there a need? No, there is no such thing as justification. Because it is a right of each party to determine his witness or her witness. And it is a right as to whatever purpose he or she wants it to be proposed. Walang batas yung sinabi mo. Saan law school ka ba nag-aaral? Recall them. You already had an opportunity to cross-examine them. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni VP Duterte, handa silang magsumite ng komento kaugnay nito kung kinakailangan. Pero may puna ito sa aligasyong ini-adopt ng defense team ang ilan sa witnesses ng prosekusyon. Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. No? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. Ayan, ang puntos naman ni Attorney Pua dito. Hindi naman kami nagkopyahan. Hindi namin alam sino testigo nila. Basta nilista na lang namin si Trillanes sa Madriaga. Nagkataon lang, yun din dilista nila. Ganun lang yan, di ba? Eh kung ako naman abogado ni Sara, ilista ko talaga number 1 si Trillanes na testigo. Ilista ko rin yung sabi niya Jan de Mesa na testigo. Ipatawag ko yun. Ilista ko rin na testigo si Madriaga. Para malaman. Walang masama dyan kung ako, kaya kita mo na, dito pala nakikita mo na akong anong ebidensya may hawak. Ingay lata lang ang meron sa prosecution. Bakit sila magreklamo? Karapatan ni Saray kung sino kanyang testigo. Okay yun. Sabihin na natin, alam ni Sara, nagkatestigo nyo rin. At ginamit niya na rin. Ano ngayon ang mangyari? Ito po, nakikita ko na at sasabihin ko na sa inyo kung ano mangyari. Testigo si Trillanes para sa pagkontra kay Sara sa prosecution. Ipakita niya yung mga bank accounts niya. Ito, kuha ko ito kay Jan de Guzman, Jan de Mesa, lahat ito. Ito po ang bank accounts, ito bank accounts. Tapos, yan ang lahat na sasabihin. Ano ngayon ang mangyari dyan? Ano nakikita mo dyan, Duarte? Ang tanong, gaano katotoo yung hawak mong bank records? Pagkatapos, para mapatunayan mo, ano sasabihin niya? Binigay sa akin ni Jan de Mesa to. Patawag kayo si Jan de Mesa ng team ni Sara. Kasi kung ako si abogado Sara, ganun gagawin ko patawag ko. Kung hindi sisipot, bagsak na. Hindi na pwedeng gamitin. Out na yan, zero na yan. Kasi, wala nga pinanggalingan. Kung walang pinanggalingan, labag ang pinanggalingan. At kung labag ang pinanggalingan, yun ay nilabag at magiging fruit of the poisonous tree. It can never be used for whatever purpose and in any proceeding. So ngayon, sabihin natin, napatawag ko na si Jan de Mesa. Ipatawag ko sa paano siya nagkaroon ng legal na pamamaraan at nakuha niya mga bank accounts. Tatanungin ko siya, alam mo ba yung Republic Act 1405 na nagbabawal kahit private person na kukunin mo bank account ng ibang tao? Kung mapatunayan na kinuha at wala siyang justification, which I know, walang pwedeng maka-justify niyan. Kahit ano pa, by the nature of things, the state of affairs, hindi mo mapapatunayan na justified ang pagkuha ng mga dokumento kuno ng mga bank accounts. Ito pala, kung hindi na, useless na tumba na rin ang kanilang AMLAC. Pag ako pa naman ang abogado ni Sara, Your Honor, that AMLAC documents are also fruits of the poisonous tree. Tatawid. Why? Attorney Kausing? Your Honor, it is written in the AMLAC law that nobody can get the records of
any depositor whose records of transactions were taken by AMLAC for their own eyes only. Even the AMLAC is ordered by law not to share that to anybody. And because if they will do, then AMLAC people will be the ones who will be in prison. And may I go back again to the basic premise that says, any evidence obtained in violation of a law is a fruit of the poisonous tree, which can never be used in any proceeding for any purpose. Napansin niyo ba kung magaling ako mag-English? Kasi siyempre doctor of jurisprudence ako eh. Na-disbar man ako pero hindi na-disbar ang utak ko. Ganun ako, simple lang yan. At doktor pa naman ako ng jurisprudence. So nakita nyo, yan ang aspeto pag-usapan natin. Klaro na sa mukha niya, klaro na rin sa kanila na hindi sila mananalo. Itaga, luluha man sila ng dugo. Itaga pala sa bato, hindi silang mananalo. Pagkatapos, meron pang sinasabi mga kakampi ni Ronel na mayabang. Sino ba yung mayabang na abogada? Si Attorney Rene Luisco. Ano sinabi niya? Darapin ko yun yung sinabi. Ito, nakita ko na. Makita yung kabulukan ng pagiging abogado. UP graduate pa ito Ang bulok niya. Napansin ko, daming produkto ng UP ngayon ng mga bulok. Sayang ng pera namin na binibigay sa bansa para binibigay sa inyo. Magiging scholar kayo, tapos resulta ng produkto, wala. Isa uli nyo yung tuition na binayad namin ng mga tao. So, dapat ang trabaho ninyo, hindi kayo kumontra sa bayan. Dapat ang trabaho ninyo ay tulungan ng bayan pagdating sa mga kasuhan. Ang nangyari, kumukontra pa kayo sa mga kinakampihan pa ninyo yung mga kurap. Kinakampihan pa niyo si Romualdez. Ayan, ano sabi ni Renico? Tinatanong niya, ang depensa ni Sara, bakit wala kayo pinapakita na strategy? Hoy! Huwag ka na mag-abogado kung ipabisto mo strategy mo. Bubo ka ba? Naku. Kasaba yan sa laro ng mga abogado. Hindi ipapakita ang strategy. Huwag ka na mag-abogado kung ganun lang. Kung private lawyer, kung private yun na complaint na client yun. Sasampanin ka ng client mo, bakit mo binisto? Hindi mo ba alam, Attorney Rene Luisco, na mayroong tinatawag na client-lawyer secrecy? At hindi mo pwedeng ibulgar kung anong strategy na pinag-usapan ng client at saka ng abogado. Kaya, kahit mapunta pa kayo lang sa impyerno, hindi inyo ma-impeach si Sara. Very, very clear. Kay Bong Marcos pa, maraming ebidensya na pakadali. Pero dito, wala. Ano pang ibang pinagsasabi nila na kabubuhan? Sa sunod ko na i-discuss yung tungkol sa 16. Medyo mahaba ng oras natin. Ito na lang, pakita ko na lang, umiyak na naman si Ikwan. Senior citizen, mayroon ba senior citizen na naregla? Sabi niya, naregla na naman daw siya. Si Lorna Caponan, yung hindi pa nanalo sa akin. Yan Sila ng buhay. Kaya ang sagot ni Lorna Caponan, niregla ako. Kaya hindi maganda ang araw ko. Ngayon, mukhang hindi pa natapos ang regla niya, mga kababayan, dahil tinanong na naman. Tinanong na naman siya ng media na kumusta? Kinain daw kayo ng buhay. Nagalit. Nagalit. Ang itsura, Ewan na lang natin ito, mga itsura ng mga anti-Duterte, mga kababayan. Ito isang abogado ng mga makakaliwa, mga kababayan, na ngayon. Private prosecutor, mga kababayan, na nang-uusig kay BP Sara. Itong mga, pareho ba sila ng hulmahan ni na Dilima, mga kababayan, ni na Luisto?
Ganito ba talaga ang requirement ng isang anti-Duterte, mga kababayan? Ganito mga itsura. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. O ayan nabisit na naman siya, mga kababayan. Nabisit na naman siya. At nagpang-abot pa sila ha, sa abogado ha. Abogado ni VP Sara. Panoorin niyo po ha. Ayan. Ayan ang abogado ni BP Sara, yung mahabang buhok si Sheila Cornel. Lumapit siya, mga kababayan ha. Nagpang-abot sila sa abogado ni VP Sara. Ito yung si, mga kababayan. Season ba yun? Na abogado ni VP Sara? Usap sila ng konti, no? Usap sila ng konti ni Kapunan. May niregla daw, mga kababayan. Babae ba yan? Lalaki? Si Kapunan. Babae yata. Niregla na siya eh. Pero, hindi pa ba ito overage, mga kababayan, para sa regla? Ito. parang ni Dilima, no? Parang kapatid lang ni Dilima, mga kababayan. Ayan. Binuisit na naman, mga kababayan, siya ni ng mga media. High blood na naman si Kapunan. Was there any tense last time? Totoo ba yung mga report? Attorney, yung mga ng buhay si Congressman Luis to? Kinain nyo na lang ba si Atty. Luis to? No comment. Yung kampo nila kinain ng buhay. Grabe itong video, no? Harap-harapan. Ito, tatanong na ito, no? Parang sinampal. Hindi makasagot no comment. Attorney, do you have any comment po? Have a nice day. Have a nice day na lang, kababayan. May regla pa ako. Hindi ba ako pwede makasagot? Buisit na naman siya. Bakit ganito mga ugali ng mga ipinakita lang natin sandali. So kaya dyan, mga kababayan ko, babay muna tayo. Siguro, Victor Flores, sa pagkakaalam ko, ang katagang regla ay sa tao lang ina-apply. Tapos Ronel, galit si Ronel sa akin. Puro asara na lang ang alam pagdidiis. Hindi naman. Kay Kumaro, good morning po, sir. Victor Flores, bobo talaga si Rico. Naturukan na yan ng anti-titanga. Si Slick Rick, bobo ka rin eh. Tulad ni Ben Reclamador, pareho mga bobo. Darlene Arvino, sana di na ma-impeach si VP Sara. Ronel Mayabang, Ronel ulit, hindi ka pwede sabihin na mas magaling ka pa sa kanila. Pakita mo muna ang naabot mo. Ay, narinig mo na ba yung housing doctrine na nilabas ng Supreme Court? Na binoto nung nakaraang Mayo, ang bumoto ay 8 justice bumoto pabor sa akin. Ang bumoto kontra sa akin ay 7. So, ganun po ako kagaling nagkaroon ng housing doctrine sa Supreme Court. Grace Line, kahit ano gawin, di ma-impeach si Sara. Sorry, mga trying hard. Ricky Brandy, hello po ulit. Dr. Causi, Tulpo Cardona, vlog ba ito ng bobo? Ay, hindi po. Kung bobo ang tawag mo po sa akin, tulpo ka naman. Tulpo ka doon na. Kung tawag mo sa akin ay bobo, ano naman ang tawag sa tao na kikinig sa bobo? Si Luis to, binangga ninyo. Ay, wala yan, si Luis to. Ano yan? Kawatan yan. Kung wala sini-speaker, walang pera yan. Sino pang iba? Si Ben Reclamador, bank statement, tax record, ay hindi nga pwede mailabas hanggat hindi mo mapatunayan na galing sa tama yung pinag-umpisahan, Ben. That's the law. That's the law of evidence also. Ronel, perfect complex. Mas lokarit yan si Sara. Hindi, mas lokarit yun ni Diamak si Kwan. Kita mo ang bibig ni Luis Tro? Kapal-kapal ng lipstick. Parang parang Angelina Jolie. Di ba? Parang tawag na iba, parang cocksucker. Bendik Maduro, magkaiba ang complaint. Ano ba complaint? Ano bang complaint sabi mo? Ay, nako.
Tapos, Tolpo ka rin, attorney, Kap, pero nakakahiya ka. Sabi, ay, kung nahiya ka sa akin, sana hindi ka na nakinig po rito, Tolpo. Na? Okay, sino pa? Si Chuna, si Chuna, Woldridge. Bingi ka or bulag? Sino ba tinabay mo ako? Ang dami palang troll to dito. Si Darwin Lasiman. Sige, tama na yan. Troll ito ni Insurrecto.